lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap na buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Ang ako niya'y lubos, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na, sumigaw, sumigaw, sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sa galak, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Nasa Kanya handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba lang sa Kanya. Unang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
awitin man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulan, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng kabutihan, katapatan mo sa iyong buhay, sa iyong pag-aral ng mga salita. Hinihingi po namin ang pagsama ng kapangyarihan mo sa bawat sa amin, ang banal na Espiritu mo, ang siyang patuloy na magturo. Gamitin mo lamang ako, Ama, sa kasangkapan. Ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, napagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Yan, so medyo maayos ng ating panahon. Wala nang ulan, amen? Ulan. Hintay natin yung ulan ng pagpapala. Nakakanibago wala tayo. Dahil hindi pa nakuha kasi nung mga panahon na ni Pastor maulan. Ito naman may mga ginawa siya. Nakasakaling makuha bago maglinggo o dadalhin na lang yung mga kapamilya natin na sila pupunta rito. Yan yung ating pong papag-aralan sa umaga pong ito ay kadugtong, katuloy dun sa pinag-aralan natin ng linggo. Sino nakatanda nyo yung ating pinag-aralan ng linggo? Oh, nakalimutan yun. Magpatuloy tayo. Di ba yung pinag-aralan natin ng linggo? Ano? Magpatuloy tayo. Yan, sa umagang ito naman, gusto kong makipag-usap sa temang pagpapatuloy sa pananampalataya. Ayan. So, tayo man po ay dumalanas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Dapat ang ating pananampalataya po ay hindi natitinag, hindi natitigil. Ayan. Kasi dumarating yung panahon na tayo ay sinusubok, hinuhubog ng ating Diyos. Ito yung mga paraan niya para tayo ay turuan. Lahat tayo ay mga nais pang ituro ang Diyos sa atin. Yung ating karakter ay nais niyang maiakma dun sa kanyang pamantayan at magawa natin ang kanyang kalooban. Yan, mababasa natin yan sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 1. Ang sabi niya rito sa Magandang Balita Biblia, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na bumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Dito po sa talatang ito, binabanggit dito yung pagpapatuloy sa pananampalataya. Na sabi niya rito sa una, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Yan, yung binabanggit niya dito na naliligid tayo ng makapal na saksi, yung mga taong nauna sa atin o nakasulat dito sa banal na kasulatan na kung saan ang kanilang buhay ay dumaan din sa iba't ibang pagsubok at pagsasanay, pero sila po ay nagtagumpay. Nalagpasan nila lahat ng klase ng pagsubok at nagpatuloy sa pananampalataya.
Dito binabanggit niya yung dito sa chapter 11. Dito kasi sa chapter 11 ng Hebrew, makikita natin dito yung mga listahan ng mga taong mananampalataya o mga naunang mananampalataya sa atin na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Ayan, makikita natin dito yung mga buhay ng mga naunang tao na lumapit din sa Diyos kagaya natin sa ating kapanahunan ngayon. Ayan, so, bababasa natin dito yung buhay nila Sarah, nila Abraham, dito sa chapter 11. Kaya ito yung tinatawag na faith chapter. Kasi lahat ng nandito sa chapter 11 ay nakasulat dito yung mga tao na mananampalataya, kung baga naka-record. Yan. Parang naka-family history. Naka-record dito yung kanilang mga ginawa. Kagaya dito ni Abraham. Si Abraham kasi ay itinuring siya kamanang pananampalataya. Para ano gabsin ni Kuya Rita tatagaw ting. Good morning Kuya. Ayan, so tinuring siyang ama ng pananampalataya si Abraham. Pero hindi lang niya nakamit yon dahil nanampalataya sa Diyos talagang siya ay nagtiwala. Pero marami siyang mga pinagdaanan. Kung baga hindi niya basta-basta nakamit yung pagiging ama ng pananampalataya, tinatawag sa English na Father of Faith. Marami siyang dinaanan. Kung tutuusin sa ating kapanahonan ngayon, hindi pa tayo dumadaan sa kanyang pinagdaanan. Yung sinasabi sa Tagalog na wala pa tayo sa kanyang kalingkingan. Adjikikit tayo ngay, hantay yung mayari, nagdalanan na. Samantalang tayo minsan, napaka-dali. Tayo kasi minsan na tayo ay napapalayo sa Diyos, dala ng ating mga pangailangan. Aminin man natin yan o hindi. Amen? Madalas tayong mabahala. Ano yung aming kakainin bukas, pag walang ulam. Lalo't may mga anak na naghihintay, anong ipapakain, ipapaulam, ano? Okay lang sa atin. Kaya kami ni Master nga, pagka kaming dalawa lang, okay lang mag-ulam ng dahon-dahon. Dahon ng saluyot, kasi gamit mo, dahon ng ampalaya, malunggay. Kung kaming dalawa lang, okay lang, sanay sa buhay. Pero iba kasi mga bata ngayon. Mga bata ngayon ay mapaganap. Maraming hinahanap. Parang si Faith, parang hindi mabubuhay kung hindi makakita ng chicken sa loob ng isang linggo. Karne ng manok. Kaya madalas yung ating pangangailangan, doon tayo nakapokus. Nawawala na yung ating panampalataya. Ito ay nangingibabaw na yung ating pag-aalala. Pero dito sabi niya sa Hebrew 12 verse 1, yamang nalilingid tayo ng makapalansaksi. Ibig sabihin yung mga taong nauna sa atin, napakarami din ng pinagdaanan, kagaya ni Abraham. Isa sa kanilang pinagdaanan din yung matanda na nun sila ay magkaanak. Napaka-imposible na magkaanak sila. Kasi ilang taon na si Abraham noon? 100. Si Sarah naman ay ilang taon na? Kung baga sabi niya doon ay lantana. Yan. Mga 90 si Sarah. Sabi niya doon ay, ngayon pa ba ako magkakaanak? Kaya nung sinabi sa kanya ng hindi siya maniwala, ang ginawa ni Sarah ay tumawa. Pero sabi sa kanya ng anghel, bakit ayaw mong maniwala? Ikaw ay tumawa. Pero sa takot niya, sabi niya, nagsinungaling siya. Sabi niya, hindi ako tumawa. Sabi ng anghel, huwag ka nang magkaila. Ikaw ay tumawa. Kasi sa atin sa literal, kung makakita ka ng yung mga 50 plus na nga na magbuntis. Nakakatawa, Yung trending ngayon na sinasabi ko nung linggo, halos lahat ng tao sa Facebook ay buntis. Napakadaling mahawa yung ganon. Napakadaling mahawa ng masama yung takbo ng mundong ito. Pero bakit kaya pagdating sa salita ng Diyos, lalo yung mga gawain, napakahirap na mahawaan yung mga tao. Pero pag sinabi mong may pila ng pagkain, ay madaling mahawaan, Pag may sinabing pila ng ayuda, hindi na nasusunod yung pila. Siksika na, hindi nasusunod. Pero ang sinasabi dito ay meron tayong mga saksi. Ibig sabihin may mga patunay tayo na sila din po ay dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok pero sila ay nagpatuloy sa pananampalataya. Kaya kinakailangan din nating magpatuloy sa ating pananampalataya. Tingin natin yung gabay ng ating Diyos na tayo makapagpatuloy.
Alam kong bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong pangailangan. Kasi habang tayo ay nabubuhay, hindi naubos yung pangailangan. Pero na lang siguro kung tayo patay na, no? Yan yung tunay na wala nang pangailangan. Pero dapat ay sigurado kang yung kaluluwa mo ay ligtas para talagang nagpapahinga. Ano? Hindi yung pupunta sa kaparusahan. Yan. Sabi niya dito ay may mga saksi tayo. Ayan. Pwede nating basahin yan sa chapter 11. Maraming mga dumaan sa pagsubok. Ang isa dito rin ay si Hope. Ang si Hope naman ay matindi ang kanyang pinagdaanan. Siya ay isang kilalang napakayaman na tao. Siguro sa ating kapanahonan ngayon si Lucio Tan. Yung mga may-ari ng SM. Okay, si Henry C. Siya yata yung may-ari ng Robinson, ano? Siya ba si Henry C? Basta mga mayayaman, kagaya ni Hope. Ayan, so kaya daw ang namamahala dito sa mundo ay Satan. Kasi ang nangunguna sa atin ay si sa kasitan. Yun pa lang ay talagang nakikita mo na, no? Satan. Ayan. Sakatan. Mga Chinese. Kaya dapat dumating yung punto na tayo naman mga Pilipino yung namamayagpag. Ayan. Kapag dumating yung panahon na pinagpala tayo ng ating Diyos. Dapat yung mga Pilipino, hindi yung mga ibang lahi. Amen? Kasi taga-Pilipinas tayo ibang lahi. Ayan. So, sabi niya rito, ay mga saksi. Ayan. Kagaya ni Hope. Ayan. Si Hope ay matindi ka niya pinagdaanan. Sabi ko, mayaman siya. Pero nagsabay-sabay yung pagsubok niya. Kung baga ay talagang susuko na siya. Kapag sa atin mangyari, hindi ko alam kung kaya natin. Kapati ako parang hindi ko kaya namatay yung pagpatay na lang ng kanyang mga mahal sa buhay, yung pagkamatay, mahirap tanggapin yun. Namatay yung kanyang mga anak, kanya mga hayop, alaga niyang hayop na napakarami. Ayan aso nga lang mamatay magdadamdam ka na. Yung pakain napakadami. Madaming pinagdaanan. Ang masaklap doon, hindi pati yung asawa niya, hindi niya kakampi. Excuse me po, sa mga may asawa na hindi kakampi. Kaawa niya yung asawa niya. Sabi ng asawa niya ay, isumpa mo na yung Diyos mo para ikaw ay mamatay na. Di ba? Kung baga ay sa lahat sana ng tao yung kakampi mo yung asawa mo. Di ba? Napakanatili sana, Kuya Romy. Dapat ang unang nakakaunawa sa atin sa mga pagsubok yung ating partner. Hindi yung siya yung una nating kaaway. Mahirap kung may pagsubok na kaaway pa yung partner mo, no? I feel you. Sino nakakaramdam? Ayan. So, kasi parang panatag. Sabi ko kay pastor ng napakarami na pinagdaan ng pagsubok. Marami man tayong pagsubok na pinagdaanan at marami mga taong umuusig gumalipos na sa atin. Ang mahalaga, tayo ay okay sa isa't isa. Hindi tayo, so sabi ni pastor, gusto ko nang magtago dun sa bundok o kaya dun sa ilalim daw ng lupa. Para wala nang maninilang utang. Kasi bawat pag-open ng cellphone noon, may naniningil, may mga utang. Ayan, so, sabi ko sa kanya ay magpakatatag tayo kasi hindi naman tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin kaya. Pero maganda kasi na tayong may mga asawa, kasama natin ang ating mga asawa, kung baka katuwang natin siya kahit anong pagdaanan. Pero si Hope kasi ay hindi niya katuwang. Kaaway niya yung kanyang asawa. Hindi niya kakampi. Kaya maraming mga sitwasyon ngayon, sino nakaka-relate? Pati yung asawa niya. Hindi niya kasundo. Ayan. Karamihan. Ayan. So makikita natin dito na may mga tao dito na maraming saksi. Tumatawa si Kuya dyan sa kasi Kuya Ray. Ayan. Buti na lang si Mother Gloria, wala na yung kanyang partner. Oo. At least nakakanawan siya, nakakilala sa Diyos bago nawala. Kinuha ng ating Diyos. Ayan. So, maraming mga saksi dito sa ating panampalataya dito sa chapter 11 na pinatunayan ng Diyos na kung tayo ay nagpapatuloy sa ating panampalataya, hindi niya tayo iwan at pababayaan. Saka pag dumating yung time na hindi natin kasama ating pamilya, magpatuloy lang tayo, huwag tayong matinag. Huwag tayong magpadala sa mga pangangailangan kasi ito talaga yung humahatak sa atin talaga. Yung ating pangailangan, pag natignan natin yan, ay nako,
nangingibabaw na yung takot at pag-alala pag na dumating yung pangailangan. Kami nga ni Pastor yung ginagawa naming mansion dyan, mansion talaga, ay nagpipray lang kami kung may dumating, ay salamat. Kung wala, salamat pa rin. Talagang sabi ng isang kaibigan ko ay, meron ba kayong inaasahan na magbibigay daw ng budget? Para dyan, sabi ko wala po. Tanging ang Diyos lang aming inaasahan. Kasi wala naman talaga. Siguro kung mag-solicit ako, marami Punta tayo sa mga politician. Pero paano yung ating panampalataya? Tinitignan ng Diyos yung ating panampalataya. Na kahit anong pagdaanan natin ay nagpapatuloy tayo. Na-encourage kasi kami nung nag-preach si Pastor Ramon, sabi niya na bago dumating yung pagsubok, nanguna na ang Diyos. Kaya sabi namin, alam namin na hindi niya tayo pababayaan. Kung pinagkalob niya na mangyari ito, may provide yung ating pangailangan. Kaya yung preach si Pastor nung nakarang linggo, na may sorpresa daw, nung nakarang linggo, dumating niya, pero sa akin. Pinambili lang ng materyales. Amen? Yan. So, sabi niya, hindi lang sa amin mararanasan bawat isa sa atin. Kasi para sa atin lahat yung salita ng Diyos na yun. Amen? Hindi sa kanya lang, Pastor. Yan. Sabi niya dito sa susunod, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, yan, iwaksin natin ang kasalanan. Yan, ito, iwaksin natin ang ating kasalanan. Tanggalin na natin yung mga bagay na nakakahumaling sa Diyos. Yan, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kaya sabi ng ating admin, hindi daw yung mga taong hinahanap natin yung talagang hinuhubog, kundi tayo. Hindi pa tayo handa. Kaya hindi natin mahanap yung 300. Ayan, ready niya yung ating sarili. Inuhubog tayo. Pagka na-ready na o handa na yung ating mga sarili, nandiyan na yan. Pati daw yung mga pagpapala. Yung financial na ating inaasam sa amin ng ating admin. Nandiyan na yan kapag kayo ay handa na. So, ibig sabihin hindi pa tayo handa. Marami pa siyang tinitrim, tinatanggal sa atin ng mga hindi kaaya-aya. Ayan, kagaya na yung kasalanan. Kaya unti-unti natin tanggalin yung mga bagay na pumipigil sa atin. Kaya kagabi, binanggit niya na naman yung Facebook. Ilang oras daw tayong tumitingin-tingin sa ating cellphone. Nakakailang oras ba? Ayan, so maganda na tayo ay magpaturo. Tanggalin natin yung mga kasalanan talaga. Sabi niya dito sa baba pa ay lahat ng balakid na pumipigil. Ayan, marami kasing balakid talaga sa atin. Yung sabi ko kanina, yung una yung pangangailangan. Kasi pag pumasok yung pangangailangan, nandiyan na yung pagdududa, pag-aalala, lalo tayong mga magulang. Kung wala na tayong maisip na ipaulam sa ating mga anak, pakain. Buti tayo pwede magtiis. Kami nga ni Pastor pwedeng mag-fasting. Kaya nung kaming dadalawa pa lang, nakaranas kami noon na mag-ulam ng yung rad na sibuyas. Pinadobo ni Pastor, masarap pala yun. Pag walang ulam. Tapos pag dumarating yung time na bumibili kami yung Adidas, yung panang manok, sabi ni Pastor, pag may pera ako, hindi ako bibili nito. Kasi ayaw niyang yung buto, puro buto, yung kanyang kinakain. Sabi niya dito ay, tanggalin natin ang anumang mga kasalanan at balakid. Yan, marami pang balakid talaga sa atin. Kaya hindi pa ibunubuhos yung todong pagpapala. Ang ating naranasan pala ngayon ay wisik. Mga wisik. Adjikwarsi. Pero pag dumating yung time na ready na tayo, yung ating puso ay nabago na talaga. Kaya dapat magkaroon tayo ng puso na talagang sabihin natin sa Diyos na turuan mo kami na sumunod. Yung puso na willing maturuan at maitwig. Yan. Kaya maganda yung ating ginagawa nating mga gawain na tayo magpatuloy sa ating daily devotion, prayer and fasting. Huwag tayong magpapabaya sa ating spiritual na buhay. Upang ano man ang mangyari sa atin, tayo magpatuloy sa ating panampalataya at di ka tayo kayang tinagin. Yung dumating tayo sa punto ng ating panampalataya na ano man yung mangyari, ano man yung ating sitwasyon, tayo tinag. Amen? Kasi madalas tayo ay nakakarinig ng negatibo. Sa ating mundo ngayon na punong-puno ng kasamaan. Dapat isa ito na magsilbi tayong kuwaran at patotoo na makita sa atin isang matibay at matatag na panampalataya. Na ito yung ipamana natin sa ating mga salinahi. Amen? Wala man tayong ipapamana sa kanila. Kaya nga si Faith sa kasi Nobil sabi namin, wala kaming ipapamana sa inyo
ipapamana namin sa inyo ang tapat na pagsunod sa ating Diyos. Kasi yung pag-aaral, nandyan lang yan. Saka dito lang yan sa mundong ito. Pero ang pagsunod sa Diyos, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos ng may katapatan, maaari niyang ipagkaloob ang ating mga pangailangan. Yung mga lahat, sabi nga niya, lahat ng mabubuting bagay nagmumula sa ating Diyos. Yan. Kaya maaari natin itong matamasa. Sabi niya rito na tanggalin natin yung mga hadlang. Yan. Kapag tayo ba ay nananalangin, ay may pumipigil? Pag nagbabasa ng Bible, ano bang pumipigil? Yung hadlang. Ang ating umaagaw ng ating oras at panahon. Kaya nga sabi ko kay Pastor, ay hindi na ako manunod, sabi kay Pastor. Kasi may time na pinipili ko yung aking, hindi na basta-basta, pinipili ko yung aking pinapanood. Pero madalas ang pinapanood ko yung mga nagluluto. Kasi gusto kong gayahin yung hindi komplikado yung pagluluto, yung simple lang pero masarap. Kasi napakarami luto ngayon na komplikado yung Ricardo. Ricardo pa lang napakamahal. Hindi bumili ka na lang ng karne. Ayan. So, sabi ko kagabi ko katapos natin mag-meeting ay dapat tanggalin na. Tanggalin na yung mga maaring makahadlang sa ating paglapit sa ating Diyos. Para tayo ay talagang mahihanda. Ayan, may handa sa paggagamitan ng Diyos sa atin. Ayan. So, ang pinakauli nating verse dito sa Pilipos 3:14. Kaya maraming pumipigil sa atin, tayo po ay huwag magpapigil. Patuloy lang tayo sa ating panampalataya. Amen? Amen. Sabi niya dito sa Pilipos 3:14. Nagpapatuloy nga ako sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus ang buhay na hantong sa langit. Kasi kapag tayo ay hindi nagpatuloy, di natin matatanggap yung mga inanda ng Diyos na pagpapala sa atin. May panahon man na tayo ay nangihina, minsan ay kailangan nating madapa, pero dapat tayo ay bumangon sa ating panampalataya. Ayan, huwag nating hayaan na tayo ay tuluyang manghina at bumagsak. Na kailangan nating magpakatatag sa ating panampalataya. Amen? Magpatuloy sa panampalataya. Amen? Sabihin mo sa kanong katabi, pwede ka na bang magpatuloy sa iyong panampalataya? Yan, so, yun lamang po yung aking i-share. Binibigay ko na kay Pastor sa umagang ito. Okay, salamat sa mensahe na magpatuloy talaga. Kaya yung preaching ko nung Sunday, yung surprise sa likod ng mga pagsubok, naranasan namin kasi nakabili na ako ng hollow block na 300. Pero mahal na ngayon ang hollow block. 14 yung binili ko. Kaya lang medyo ito na dati Ilocano nga nalagda, medyo matibay. Okay, salamat sa Diyos. At wala na akong ibang maidadagdag, kundi yung na-challenge po ako doon sa nabasa ko sa syudad po ng Salim. Doon po na ang ginagawa ng mga tao doon, ang pinag-aaralan nila kung paano sumunod ng Diyos sa Diyos. Nag-aaral sila, nag-create ng mga kanta, yun ang ginagawa nila. Kaya, bakit pinagpala ang bayan po ng Salim? Bakit? Yun ang tanong eh. Wala naman silang ginawa. Hindi na lingkod lang. Bakit? Ang syudad po ng Salim, may kapayapaan, may pagpapala, pero ang ginawa nila, nag-aaral lang sila kung paano maglingkod sa Diyos, kung paano sumunod sa Diyos, nag-aaral sila kung paano kumanta para sa Diyos. Kaya darating ang araw na ang kingdom, wala na tayong ibang gagawin kundi maglingkod lang sa Diyos. Kaya sinasabi ko minsan, Ama, gusto ko nang matapos itong project ko na to para maging safety yung iiwan namin pagdating ng araw. Kahit yun lang na
pangsamantala. Kasi alam ko na meron po tayong pag-aari talaga na isang syudad o isang karian na doon po ay wala ng masama. Hello. Amen. Kaya magpatuloy po tayo. Lahat po tayo ay magpatuloy talaga. Kayo, ako, tayong lahat. Kasi ang mundo, ang daming kasalanan na ginagawa ng kaaway para tayo ay linlangin, para tayo ay pabagsakin. Pero ang solusyon lang talaga, magpatuloy. Babagsak ka man, babagsak man tayo, madadapa man po tayo, kailangan tayong magpatuloy, babangon at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, alam niyo yung pakiramdam nung nabasa ko yung salim na yan, na parang yung pakiramdam ko ang saya pala kung ganun ang gagawin ng mga tao. Kasi, kung tignan natin, kung balikan natin kasi sa lumang tipan, doon po sa panahon ni Adan, hindi naman nagtanim si Adan eh. Hello? Saka lang nagsabi ng Diyos na magtanim ka, sa pawis mo, ay kakain ka dahil sa kasalanan. Pero kung walang kasalanan, ang bayan, bubuhos po ang pagpapala. Amen. Kaya pag natin na ang bansang Pilipinas, ay mangyari na. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ang bansang Pilipinas, ang gandang gagawin ng Diyos dito pagdating ng araw. Pero ang solusyon, sikreto, sumunod lang po tayo sa Diyos. Iyan ang priority sa buhay natin. Yung gawin natin talaga yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Yun lang. Kasi sa mundo, ang dami. Natotoo lang. Pakita niya yung kung ano-ano. Kagaya nga ni Satanas noon, sabi niya, kung ipinunta niya sa pinakamatas, tignan mo yan. At ibibigay ko lahat yan kung sasamba ka sa akin. Ha? Lingin lang niya. Kagaya ni Samael, nalinlang. Kasi parang, si Samael, parang kakanan ni Melchizedek. Pero nainggit siya. Ayan yung kanan lang. Kasi niya talaga siyang masusunod. Kaya, huwag tayong palinlang. Alam niyo, ang posisyon, hindi natin kailangan yan. Amen. Ang posisyon na kailangan natin, yung tapat na anak ng Diyos. Yun ang pinakamasarap sa pinakamaganda. Talaga kaya sabi ng admin na hindi pa tayo handa. Sa totoo lang, ako rin, inaamin ko, hindi pa ako handa. Sa totoo lang, hindi pa. Kasi marami akong kasalanan. Kaya hindi pa totally talaga na handa. Pero yun ang pinag-pray ko ngayon na maging handa. Kasi sayang lang naman na pagpapalain ako ng Diyos na hindi pa ako handa. Baka masira lang ang buhay ko. Masira lang yung pagpapala. Ang gusto ng Diyos, pag pagpapalain niya ang kanyang anak, yung hindi masira. Kaya yun talaga, hindi pa ako handa, hindi pa tayo handa. Kaya partial pa lang yung tinatanggap natin. Yung parang ambon lang, hindi pa yun ulan. Hindi pa natin mararanasan yung ulan talaga ng pagpapala. Ambon pa lang ng pagpapala yung nararanasan natin. Alam nyo, pero sa akin, sabi ko sa Diyos, kasi si Mrs. ang na-surprise Gusto ko naman ako mismo ang dadaanan yung surprise na yan. Kasi si Mrs. Nung pagkatapos niya ata nag-pray na, salamat sa pagtawa ko. Sabi niya, alam ko na may paparating na sa kanya. Kaya kahit hindi niya sabihin sa akin, alam ko yung reaction niya pag dumating yung pagpapala sa kanya. Kaya yun,
nakabili ako ng isang load na maliit na buhangin at saka bakal. Yun lang binili ko kulang-kulang na 10,000 yun. Kaya kung mag-uupa ako ng magtatrabaho, yung magtawag ako ng talakan talaga, kahit yung 500 lang isang araw ay wala na. Kaya ako na lang nag-iisa. Kahapon niya maaga akong nagising, naglawa. Sabi ko sa mga kasama ko sa bahay, tulungan niyo din ako. Pero tumulong naman yung isa, sandali lang na tumulong, nag-isa na ako hanggang hapon. Pero salamat sa Diyos, sabi ko, kasi kahapon nga talagang inilbiin pa ako kasi nagulam kami ng may saluyot na medyo nakontra yung kwan. Kaya ilang bisis ako na bumalik sa maliit na bahay at dahil sa ganun na nangyari, naglaba na ako. Pinintay ko na mag alas 4, basta may kaya na yun, kasi nakakaya naman sa mga kapitbahay kung hindi ko hintayin yung ganun na oras. Talagang alas 4 minsan, nagwawasing na ako. Yun ang ginagawa ko. Kaya sabi ko kahapon, mabigyan mo ako ng lakas para maipagpatuloy ko ito. Kasi kung hindi ko ito pinag-pray yun, wala akong magawa kasi ilang beses na nagbalik-balik sa mahina talaga ang katawan, pero salamat sa Diyos, talagang totoo siya ang nagbibigay ng lakas ng tao. Tignan niyo yung ginawa ko maghapon yun na ilang kwan lang yung tinulungan ako ni Princess. Kunti lang yung naitulong niya noon, pero salamat sa Diyos. Tinitignan ko nga kahapon parang hindi magawa ng isang tao lang niya. Salamat sa Diyos. At may binigay niya yung lakas. Pero nung pagkatapos na mag-alas 4 na ata, nung tumigil ako kasi mahirap talaga. Parang meron akong nararamdaman yung ganun tayo. Kaya minsan upo na lang ako na naglalagay ng halo doon sa hollow block. Pero nung natapos na, ay sabi ko, kailangan mag-ulam ng masarap. Kaya pumunta kami sa Baluarte, bro, pumili ng lechon na kasi may saluyot na naman yung ulam talagang nag-ulam ako ulit. Ay ba naman, yung pala talagang pinabalik niya ako sa kaya sabi ko sa kanya, huwag mo lang idadagdag yung saluyot na yan. Ikaw na lang magluto para sa'yo na lang sa'yo. Kaya yun po. Kaya ang pinakamaganda talaga na gagawin natin, magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, dapat talaga iiwasan na natin yung mag-absent sa gawain ng Diyos. Alam niyo, kung balikan natin talaga doon sa lumang tipan, pag hindi ka nagsamba sa Diyos doon sa araw talaga, patay ang parusa. Pero maniwala ka kaya na babalik yan? Ako, maniniwala ako na babalik talaga. Babalik talaga yun. Kaya kung ang problema lang, walang pang gasolina, Kuya Rome, mag-chat ka lang, magsabi ka lang. Walang problema kung gasolina lang. Kaya naman siguro natin na solusyonan yan kasi minsan naglipat-lipat yung motor ng gasolina kung isa na yung magamit, lilipatan ko ng gasolina yun. Kaya ganun ang ginagawa ko. Pero salamat sa Diyos, na-surprise kami. Kaya yung isang motor talaga pinapultang ko kasi talagang sabi ko, meron ng pagpapala. Di papultang mo na lang. Kaya yun, isang week na hindi nakargaan yung motor talaga kasi pero nagpunta kami sa Santiago kahapon, sa Baluarte, ay na kalahati na yung nabawas doon sa isa. Kaya salamat sa Diyos na naman ang mangyari mga kapamilya sa kingdom. Ang itanim natin sa ating mga puso, magpatuloy lang. Kasi hindi mo tatanggapin yung pagpapala kung hindi ka nagpapatuloy. Parang yung estudyante nga na sinasabi ko, ang estudyante pag hindi nagpatuloy, hindi magragraduate. Pero sa harapan ng Diyos ay basura lang yan.
kung yun ang pagpupusan natin talaga, lalong-lalo na yung mga Kristiyano, kung mag-focus sila sa pag-aaral dito sa mundo, sayang lang. Kasi, pag mag-evaluate ang Diyos, wala namang point yun eh. Di ba? Sa totoo lang, wala. Pero kung naglingkod tayo sa Diyos, kahit yung kunting ginawa mo lang, ay may pagpapala na kapalit yun pagdating ng araw. Pero kahit anong gawin mo, kung para sa mundo lang yan. Kaya ang maganda dito, magpatuloy po tayo yung kunting. Kaya Ate Lisa, ikaw na andun lang, pwede siguro na dagdagan mo yung oras mo na manalangin na wala ka namang ginagawa. Makiusap ka sa Diyos, Panginoon, sabi mo, makiusap ka talaga. Ang buhay ko ay sa iyo. Ang katawan ko ay galing sa iyo. Baka gagawa pa ng Diyos ng himala sa iyo. Kung ganun ang gagawin mo, andun ka rin lang pala na ganun ang ginagawa mo. Wala ka namang itinatrabaho. Siguro, dagdagan mo na lang yung oras mo na makiusap talaga sa Diyos. Kasi yun ang pinaka-importante ngayon. Yung bigyan natin talaga yung oras. Kaya sa akin, sa totoo lang kahit maaga akong matulog, magising ako doon sa oras talaga na mag-pray, magbasa. Kahit anong gagawin ko, talagang magising ako doon na oras. Kaya salamat sa Diyos kung alam natin yung pinaglilingkuran natin na siyang may-ari ng lahat. Ano bang gagawin natin? Sumunod lang po tayo at magpatuloy mga kapamilya. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah Jesus, hallelujah. Ama, salamat sa araw na ito na napag-aralan namin, Ama, doon sa na-share na maraming balakid yung mga tao na nauna sa amin. Yung mga tinawag mo, Ama, marami silang dinaanan. Pero ang ginawa nila, Ama, ay nagpatuloy at nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya at sumunod sila sa iyo, Ama. Kaya doon sa huling araw nila, sa huling buhay nila, ay nakita nila kung paano ka kumilos sa kanilang mga buhay, kung paano nila tinanggap yung pagpapala na inihanda mo para sa kanila. Kaya, Ama, hiniling ko bilang anak mo, na darating kami, Ama, doon sa point, sa area na wala na kami problema sa pangangailangan. Ama, ikaw ang Diyos. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ama, hinihiling ko bilang anak mo na kami po ay anak. Tinawag mo kami, Ama, sa likuran ng marami kaming ginawang kasalanan. Pero salamat, Ama, at kami po ay pinatawad. Tinulungan mo kami, Ama, kaya hinihiling ko na lahat po kami na nandito, Ama, bigyan mo kami ng Espiritu na magpatuloy anuman ang mangyari, anuman ang dadaanan namin. At gusto ko, Ama, na i-surprise mo na ang buhay ng bawat isa sa amin. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Ama, ni Brother Ray, na i-surprise mo siya na pagdating ng araw, Ama, ay buong pamilya niya, kasama niya sa kingdom at saka si Kuya John, ikilos ka sa kanilang mga pamilya. Lahat po kami, si Ate Gloria, sa pamilya Lopez Sama, lahat po sila ay darating ang araw. Nakasama namin sila sa kingdom. Salamat, Ama, pagpalain mo ang iyong mga salita na ituro sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Ama, sa pamilya ng kingdom. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, nagtantadyo ko na ng kataas-taasan. Kataas-taasan, Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan, Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasan, Diyos. Kataas-taasan, kataas-taasan, Diyos kami,
sa'yo. Karapat-dapat kang kumakap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Dakila ka, kataas-taas sa Diyos. Okay po, yung may mga patotoo, pumunta lang po dito sa harap. Yung mga gusto pong mag-testimony. Ako naman po ay sa kanina, pinupuro ang Panginoon kasi nung siyempre halos malit na ako, pastora. Pag mamadali ko, nung doon sa Baluarte, sa highway, naka-placer na ako, pastor. Matagal na ako puro lang sa lagpas ng elf. Naka-placer na ako bago ako kakaliwa. Pero yung kutsi kasi ang layo ng bilis. Nag-overtake na dire-diretso. Tapos binabaran pa naman ako ng busina. Nandun na ako sa outer lane na nilingon ko na siya. Talagang alam ko na talagang pipilitin niya na nakapasok na ako. Pasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako inabutan. Nagpreno siya. At di ko alam kung yun hindi ako ginabayan ng Panginoon, baka hindi ako umabot dito. So nagpapasalamat ako sa Panginoon, ginabayan niya ako at hindi niya hinayaan na may mangyari sa akin. At kanina pagdating ko dyan sa Gulat, paglusong doon sa binababaan, doon sa Surkatan, sa palusong, andun yung buntot, yung ililibing. Lord, kako, hindi ko na talaga maabutan. Tatawag sana ako sa iyo kanina, pastor, pero alam ko naman ako na nagpaalam naman ako kako kung hindi man ako makabot. Siguro kako, mauna na, maabutan ko na lang yung maabutan ko kako. Nakatawid na, nakauna na ako dito sa malayo na dyan sa ibabaw ng Rigasyon, pagtawid ng tulay. Ang daming sasakyan. Hindi ko alam kung sino yung So, yun. Kanina, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi niligtas niya ako, hindi niya ako pinabayaan. Amen. Kaya dayo niya po Diyos na sunod natin di mangbangkit ti kirit kintik sa amin. Lumang payawanak ni Sante, ibalit ang nanganak lang namin ni Sauna po Diyos. Lumay. So, nanda na kayong magbigay, bigay lang kayo. Amen. Hallelujah. Blessing we are blessed. In loving we are loved, in giving we receive everything from God above. The doing of this world is not believing on it. God's made that reality. In the kingdom is all about people like you and me. Nawagan kong takle, inanuagan na po Diyos. Nawagan kong takle, inanuagan na po Diyos. Sana hindi ato yanawagan,
natitisaw mo Diyos kit talaga nga bendisyon na amin digiti. Anak mo, ang yaman mo sa gilid digiti mi mami, kit adda po nga bendisyon na mida, dawatin mi nga ron po ti pamendisyon mo, iti amin nga mulat tunggal man sa kana kami, kasanda po nga na karipin ang tungpal kami kadigiti bilbilin mo magyaman kami, kit sika nga mga bendisyon, kadigiti iti para kada kami iti dating ang sapa. Agad niya, kita ng Espiritu Santo, dawat namin digituin.